Ang sunod na kukuha naman ng pagsusulit ay si Shiranae. Huwag kang kakabahan, ipakita mo ang iyong kakayahan, sabi ng headmaster kay Shiranae. Opo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, sagot naman ni Shiranae. Ang batang ito pala ang binanggit ng headmaster na dadaan sa special screening, sabi ng guro na may kulay dilaw na buhok. Ibang klase ang batang ito, at siya ay medyo matanda na din. Kung ginamit niya ang pangalan ng mga Ojent, ibig sabihin ay ang kanyang mga magulang ay hindi masyadong sikat. Siguro ay nadiskubre lamang nila ang talento ng batang ito. Baka may kung anong espesyal sa kanya. Pero, sa eskwelahan na ito, siya ay mabilis lamang na maililibing. Sabi naman ng guro na may kulay ube na buhok. Arian Shiranae, ikaw ba ay gumagamit ng salamangka? Tanong ng guro na may kulay dilaw na buhok kay Shiranae. Hindi pa po. Wala pa akong anumang salamangka na natututunan, sagot naman ni Shiranae sa guro. Kung hindi ka pa natututo, dapat ikaw ay may magagawa, sabi muli ng guro na may kulay dilaw na buhok. Yan talaga ang kanilang iisipin, ang salamangka ay ang pagkilos ng paglabas ng kaalaman sa isipan. Ang mga batang maharlika ay tinuturuan ng iba't ibang bagay nang sa gayon ay maging natural sa kanila ang paggamit ng salamangka. Ngunit ang batang ito ay walang kaalaman, sabi ng headmaster sa kanyang isip. Sige, tumayo ka sa gitna ng bilog, at buksan mo ang iyong spirit zone. Nabubuksan mo na ba ang iyong spirit zone? Tanong muli ng guro na may kulay dilaw na buhok. Susubukan ko po. Sagot ni Shiranae, sa kabutihang palad, ito ay tila hindi isang matinding kaso ng nepotismo, sabi muli ng guro na may kulay dilaw na buhok. Sinubukan ng buksan ni Shiranae ang kanyang spirit zone. At sa wakas ay nagawa na niyang makapasok dito. Maraming kung ano-anong simbolo ang nakikita ni Shiranae sa kanyang paligid. Ngayon, Shiranae, sabihin mo sa amin kung ano ang pinakamalayong numero na iyong nakikita. Sabi muli ng guro na may kulay dilaw na buhok kay Shiranae. Tahimik lamang si Shiranae at animoy wala siyang naririnig. Parang siya ay nahihiya. Sabi naman ng babaeng guro. Shiranae, kailangan mo silang sagutin ng tapat, hindi ka namin inihahanay sa kung sino man. Sinusubukan lamang naming hanapin ang pinakamahusay na paraan para ikaw ay matuto, sabi ng headmaster kay Shiranae. Nakakita ako ng numero. Ngunit, ito ay napakahaba, at ito ay hindi ko gaanong mabasa, sagot ni Shiranae. Hindi mo ito mabasa, hindi ka lamang magbabase sa iyong paningin. Dahil ito ay pwede mong maramdaman, sabi muli ng guro na may kulay dilaw na buhok. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin, ito ay aking nararamdaman, ngunit ito ay talagang napakahaba. Kahit ngayon ay patuloy pa din itong humahaba ng humahaba, sagot muli ni Shiranae. Ha, totoo ba? Sige. Ikaw ay magsimula sa kung ano ang unang digit na iyong nakikita. Sabi muli ng guro na may kulay dilaw na buhok. Dinama muli ni Shiranae ang mga nasa kanyang paligid. At patuloy niyang nakikita ang mga numero sa kanyang paligid. Ito ay 3.14, sagot ni Shiranae. Nagulat ang mga guro sa sagot ni Shiranae. Wala namang 3.14 sa mga numerong aming itinakda. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sabi naman ng guro na may kulay ube na buhok kay Shiranae. Ganoon po ba? Pero iyon ang aking nakita, sabi muli ni Shiranae. Talaga ba? Minsan, may ilang kaso talaga na lumalabas ang PI ratio. Ito ay nangangahulugan na ang laki ng kanyang spirit zone ay lumampas na sa kanilang itinakda. Lumagpas na ba talaga siya sa 30 metro? Sabi ng guro na may kulay ube na buhok sa kanyang isip. Ngayon naman, anong kulay naman ang pinakamalakas mong nararamdaman? Tanong naman ng babaeng guro kay Shiranae. Kulay asol, ang aking paligid ay punong-puno ng kulay asol, sagot muli ni Shiranae. Ang kulay asol ay convergent, sabi ng matandang guro. Ganoon ba talaga kalaki ang kanyang spirit zone? Sabi naman ng babaeng guro. Ang convergent type ay kung saan ang stamina ay mas malakas kaysa sa laki ng spirit zone. At ito ay kabaliktaran ng divergent type, Clumph. Nakikita ko na kung bakit siguradong sigurado ka sa batang ito.
Ang talento ng batang ito ay talagang hindi normal, sabi ng headmaster sa kanyang isip. Nagpatuloy pa ang pagsusulit ni Shiranae. Ano naman ang bilang ng mga bilog na nakalutang sa iyong paligid? Tanong ng matandang guro. Ang mga bilog na ito, hindi ko ito kailangang bilangin isa-isa. Dahil ito ay aking nararamdaman, sabi ni Shiranae sa kanyang isip. 867, sagot ni Shiranae. Nagulat ang guro sa sagot ni Shiranae. Medyo delikado ito, nasambit muli ng headmaster sa kanyang isip. At ibinigay na ng guro kay Shiranae ang huling tanong sa kanyang pagsusulit. Gaano kalamig ang iyong nararamdaman? Tanong naman ng guro na may kulay ube na buhok. Medyo malamig, na parang magyeyelo na ang paligid, sagot ni Shiranae. At binigyan na ng mga guro si Shiranae ng grado para sa kanyang pagsusulit. Magaling ang iyong ginawa, sabi muli ng guro na may kulay ube na buhok kay Shiranae. Kailangan naming magpulong upang mapagpasyahan namin kung saang klase ka mapupunta. Para sa lahat ng mga bagong estudyante, pakihintay na lamang ninyo ang resulta ng inyong pagsusulit sa labas, sabi ng babaeng guro. Lumabas na si Shiranae at ang iba pang mga bata sa silid na pinagdausan ng kanilang pagsusulit. Isang napaka-interesanteng estudyante, sabi ng matandang guro. Tama ka. Paanong ang isang 17 gulang na bata ay nagkaroon ng spirit zone na ang diameter ay umabot ng higit sa 30 metro? Sabi naman ng guro na may kulay ube na buhok. Ang density ng kanyang spirit zone ay bumababa dahil sa laki ng kanyang spirit zone. At ang density ng kanyang spirit zone ay 86.7%. At higit sa lahat, ito ay purong konsentrasyon na hindi gumagamit ng anumang kasanayan. Siya ba kaya ay isang monghe na nagsanay sa kakahuyan, sabi ng matandang guro. Sa anumang pagkakataon, siya ba kaya ay nagsisinungaling? Tanong ng guro na may kulay dilaw na buhok. Isipin natin, ang kanyang spirit zone ay mayroong density na 70% at ito ay may diameter na 30 metro. Para sa isang bata na 17 taong gulang lamang, ito ay walang saysay. Hindi ba may pagkakataon pa siyang dagdagan ang mga numero bago niya sabihin sa atin, sabi muli ng guro na may kulay dilaw na buhok. Pero Mr. Thad, baka nakakalimutan mo, walang dahilan ang mga estudyante para sila ay magsinungaling sa atin. Kung sila ay makakapasok sa pinakamataas na ranggo ng klase, hindi nila magagawang makasabay sa mga estudyanteng nasa ganoong klase. Pabayaan na lamang natin silang kumuha ng pagsusulit. Bakit magsisinungaling ang mga estudyante ng ganoon, kung sila ay pumasok sa eskwelahan para matuto? Higit sa lahat, bakit tayong mga guro na naririto ay nakalimutan na ang PI ay inilagay bilang isang error code? Ito ay isang bagay na maaaring sabihin ng isang estudyante lamang upang makakuha ng ilang atensyon, sabi muli ng guro na may kulay ube na buhok. Saang lugar siya magandang ilagay? Si Shiranae ang aking tinutukoy, tanong ng headmaster sa mga guro. Nagulat naman ang mga guro dahil sa biglaang pagsasalita ng headmaster. Ang ika-6 na klase ay nag-aaral ng spirit zone at ang pinagmulan nito. Ang ika-5 klase naman ay nag-aaral ng totoong salamangka, sabi ng guro na may kulay ube na buhok. At ang gurong may kulay ube na buhok na ito ay si Sina Oliver. Sa aking palagay, ang spirit zone ng batang ito ay halos kompleto na. At aking inerekomenda na siya ay ating ilagay sa ika-5 klase. Hindi ako sumasang-ayon, siya ay isang bata na 17 taong gulang na, at siya ay walang anumang kaalaman sa salamangka. Maaari siya magdulot ng anumang problema at maging mapagmataas, kapag siya ay inilagay natin sa may pinakamataas na ranggo ng klase. Sa tingin ko, dapat siya ay turuan muna natin ng mga pangunahing kaalaman, sabi ng guro na may kulay dilaw na buhok. At ang guro na ito ay si Thad, maaari naman iyan. Kaso hindi lahat ng estudyante ay katulad mo Mr. Thad, sabi ni Sina kay Thad. Magsabi ka nga ng totoo, gusto mong ilagay ang batang iyon sa ika-5 klase, dahil ikaw ang namamahala sa klaseng iyon. At dahil gusto mo din ang batang iyon, galit na sabi ni Thad kay Sina.
May problema ba kung nais kong turuan ang isang batang may talento? Seryosong sagot ni sina kay Thad. May punto naman si Mr. Thad, kahit na may kahanga-hangang talento ang batang iyon, ito naman ay isang baguhang estudyante pa lamang. Ano kaya kung turuan muna siya ng mga paunang hakbang sa ika-10 klase, sabi naman ng isang babaeng guro. Baka mawalan siya ng motibasyon para matuto. Kapag siya ay inilagay natin sa pangunahing klase dahil ang kanyang edad ay hindi katugma ng edad ng mga estudyanteng nasa pangunahing klase. Paano kung ipagpaliban muna natin ang paglalagay sa kanya sa klase at siya ay ating obserbahan muna, sabi naman ng isa pang babaeng guro. Sa palagay ko, siya ay nababagay sa ika-7 klase. Ang ika-7 klase kasi ay nagtuturo ng mga pangunahing kaalaman ng spirit zone. Kung ang batang ito ay talagang may talento, maaari natin siyang ilagay sa mas mataas na klase, sabi ng matandang guro. Sige, sa tingin ko ay tama ka, sabi naman ng headmaster. Si Shirene ay ilalagay natin sa ika-7 klase, seryosong sabi ng headmaster. Ang Magic Schools ay may sistema na may 10 klase. Depende sa mga pagsusuri, ang mga mag-aaral ay nahahati sa mga klase na may 10 iba't ibang antas. Ngunit ang mga klaseng ito ay maaaring ikategorya sa 3 pangkat. Ang ika-8 hanggang ika-10 klase ay nasa antas ng elementarya. At ang mga estudyanteng ito ay tinuturuan na ang focus ay ang pagbuo ng spirit zone. Ang ika-4 hanggang ika-7 klase ay may mataas na ranggo ng klase, na kung saan ang mga mag-aaral ay natututo ng wastong paggamit ng salamangka at kung paano gamitin ang kanilang spirit zone. At ang pinakahuli naman ay ang klase ng mga magsisipagtapos. Ito ay binubuo ng 1 hanggang ika-3 klase, ang mga ito ay humaharap sa matinding pagsasanay upang makabuo ng mga propesyonal na salamangkero. Dumating na ang araw na si Shirene ay magsisimula na sa kanyang pag-aaral sa Magic Academy. At siya ay napunta sa ika-7 klase, habang siya ay naglalakad ay mga ibang estudyante ay tumitingin sa kanya. May bagong estudyante tayong makakasama simula ngayon. Nagawa agad niyang mapunta sa intermediate class kahit na bago pa lamang siyang nakapagpatala, sabi ng isang batang babae na may buhok na kulay tsokolate. Parang medyo matanda na siya, pero siya ay gwapo, sabi naman ng isang bata na may kulay rosas na buhok. Ako nga pala si Arian Shirene, pagpapakilala ni Shirene sa ibang mag-aaral. Ngunit wala ni isang pumapansin at nakikinig sa kanya. Pinatahimik naman ng guro ang mga estudyante, at naisip ni Shirene na sa wakas ay makakapag-aral na siya sa isang Magic Academy. Ang Alpiz Wizard School ay may lawak na 75.405 km ng buong bundok. Nasa loob nito ang mga dormitoryo, at ito ay mayroong higit sa 33 gusali at 4 na pang lugar ng pagsasanay. Ang paglabas ay ipinagbabawal maliban sa araw ng katapusan ng linggo. Ito ay maginhawa para sa mga estudyante dahil karamihan ng mga pasilidad ay naroon na sa loob ng eskwelahan. Ang klase ay natatapos ng alas 5 ng hapon, at pagkatapos nito ay libre na ang oras ng mga estudyante. Pero ang mga estudyante ay pumupunta sa silid-aklatan na bukas buong araw o kaya naman ay ang iba ay bumubuo ng samahan para magsaliksik, dahil ito ay nakakapagpasigla sa kanilang pagnanais na matuto. At ang mga ganitong gawain ay nagtutulak na maging kagalang-galang ang isang paaralan. Ang klaseng ito ay mahirap katulad ng inaasahan, hindi dahil maraming asignatura kundi dahil ang lahat ng mga estudyante ay mataas ang antas ng kaalaman. Ito ay isang bagay na kahit ang mga maharlika ay nahihirapan din dito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggamit ng anumang posibleng paraan, si Shirene ay maaaring makahabol. Ayon sa kronolohikal na pagkakasunod-sunod ng kasaysayan, lahat ng kaalaman sa mundo ay unti-unti nang naiipon. Ang pang-umagang klase ay natapos na, ang susunod naman ay ang panghapong klase. At ang klaseng ito ay isang practical class na tumutukoy sa spirit zone. Ngunit walang nakalagay na lokasyon sa talaan kung saan ito gagawin. Naisip ni Shirene kung kanino kaya siya magtatanong ng tungkol dito. At may nakita siyang isang babae na sa palagay niya ay kaparehas niya ng edad. Hello.
Maaari bang magtanong, alam mo ba kung saang lugar ng pagsasanay tayo kailangang pumunta? Tanong ni Shirene sa babaeng nakaupo sa kanyang harapan. Ako ba ang kinakausap mo? Sagot sa kanya ng babae. Ah, hindi mo ba alam, ang ating practical class ay gagawin sa Second Combined Training Ground, pagpapatuloy ng babae. Combined, anong ibig mong sabihin? Tanong muli ni Shirene sa babae. Lahat ng intermediate class ay nagsasanay ng 2 beses sa isang linggo. At ngayon ang araw ng oryentasyon, sabi muli ng babae. Pumunta na ang mga estudyante sa Second Combined Training Center. Ang mga batang estudyante ay bumabati sa mga estudyante na mas matanda sa kanila. At ang isa sa mga ito ay si Amy. Marami sa mga estudyante ang humahanga kay Amy. Si Amy ang isang taong hanggat maaari ay ayaw makasalamuha ni Shirene. Ngunit mayroong 2 beses ng pagsasanay sa loob ng isang linggo. Ang mga estudyante ay aktibong nag-uusap at mayroon silang mahigpit na utos. Magandang hapon sa inyong lahat, ako si Ethela, at ako muli ang mamamahala sa inyong klase tungkol sa Spirit Zone ngayong taon, pagpapakilala ng guro. Ang gurong ito ay si Ethela Romy, isang intermediate class Spirit Zone specialist teacher. Sa pagsisimula ng taon, sigurado akong may mga estudyanteng umusad na sa susunod na antas. Siyempre, may mga estudyante pa din naman na naririto at pamilyar sa inyo. At mayroon din tayong bagong estudyante na makakasama din natin simula ngayon, pagpapatuloy na sabi ni Teacher Ethela. Ang mga estudyante ay biglang tumingin kay Shirene. At dahil dito, si Shirene ay medyo nakaramdam ng hiya. Shirene, maaari ka bang tumayo at ikaw ay magpakilala, sabi muli ni Teacher Ethela. Agad naman tumayo si Shirene, napatingin naman sa kanya si Amy at ang babaeng may kulay kahel na buhok na kasama nito kahapon. Hello. Ako nga pala si Arian Shirene, at ako ay nakatakdang mag-aral at napunta sa ika-7 klase. Hindi na nakapagpatuloy sa pagsasalita si Shirene dahil ang mga estudyante ay nagpalakpakan. At mas lalo pang nakaramdam si Shirene ng matinding hiya. Amy, di ba siya iyong lalaking nakita natin kahapon? Shirene pala ang kanyang pangalan, sabi muli ng babae kay Amy. Ito ang unang beses na narinig ko ang kanyang pangalan. Sino ba siya? Parang pamilyar siya. At natatandaan ko ang mga mukha na nakikita ng aking mga mata, sabi naman ni Amy. Kilala niyo ba siya? Batay sa aking mga nasagap na balita, masyado siyang binibigyan ng pansin ng ibang mga guro. At narinig ko na ang resulta ng kanyang pagsusulit para sa bagong estudyante ay medyo nakakagulat, sabi naman ng babaeng may buhok na kulay tsokolate. Talaga ba? Parang mas lalo ko siyang nagugustuhan. Saang pamilya kaya siya nanggaling? Sabi muli ng babae na may kulay kahel na buhok. Nagulat naman si Amy sa kanyang mga narinig, at bigla na niyang naalala kung saan nga ba niya unang nakita at nakilala si Shirene. Ang Carmiz family ay hinahangaan bilang bloodline of the geniuses. Ang kanilang pulang mga mata ang kanilang natatanging katangian, na naiipasa na sa iba pang henerasyon ng kanilang pamilya. At ito ay nagbibigay sa kanila ng ganap na kakayahan upang matandaan ang mga partikular na sandali ng kanilang kinaroroonan. Ginagawa nitong walang kabuluhan ang konsepto ng pagsusuri sa kanila. Si Amy ang pinakabatang anak ng Carmiz family, binansagan siya na may pinakamahusay na talento sa kanilang lahat. Namana niya ang buong galing ng kanyang pamilya, 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 pamilya. Ano ang nagawa ng aking pamilya upang masuportahan ang aking pagsusumikap? Nakamit ko ang aking galing na walang anumang tulong na nagmula sa aking pamilya. Kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko, kahit kailanman ko itong gastuhing gawin. Ang taong nagtulak sa akin para maging isang suwail ay nagbalik. Ang taong ito ay walang iba kundi ang lalaking nagmula sa isang mababang uri. Sabi ni Amy sa kanyang isip, Amy, ano bang sinasabi mo? Tanong ng mga babae kay Amy. Ah, wala, ang sapatos ko. Ang ibig kong sabihin ay hindi ako komportable sa aking sapatos, pag-aalibay na sabi ni Amy. Sabi ko na nga ba,
Ang mga alaala na nakuha ng aking mga mapupulang mata ay hindi maaaring magkamali. Ang problema ay natagpuan ko siya kasama ang mga maharlika. Sinong makakapagsabi na siya ay isang mababang uri? Pero papaano siya nakapasok dito sa Magic Academy, sabi ni Amy sa kanyang isip. Gayunpaman, si Amy ay labis na napahiya, gusto ko nang mamatay. Nilinis ko ang aking nakaraan, hanggang sa puntong wala nang natitira pa. Naaalala pa kaya niya ang nangyari sa nakaraan, nasambit muli ni Amy sa kanyang isip. Ang mga alaala, 5 taon na ang nakakalipas, ang isang ordinaryong tao ay hindi dapat magkaroon ng anumang kapintasan. Bakit hindi natin kumpirmahin iyon, sabi ni Amy sa mga lalaking nanakit kay Shireenay. Nagulat si Amy sa ginagawa ng mga lalaki kay Shireenay. Bigla niyang naisip kung ano kaya ang gagawin ng mga ito kay Shireenay. At na-imagine naman si Amy si Shireenay, si Amy, hindi siya ang tipo ng tao na iniisip ng lahat. 5 taon na ang nakalipas, nakasanayan na niyang tumabay sa likod ng eskinita kasama ang mga sanggano. Iyon lang ba, syempre hindi, siya ang tinaguriang babaeng malamig ang puso ng Magic Academy. At talagang interesado siya sa mga lalaki, at sinubukan niyang hubarin ang aking mga damit. Biglang napunit ni Amy ang isang pahina ng aklat nang dahil sa kanyang mga naiisip. Hindi maaari, hindi ko ito matatanggap, hindi ko ito hahayaang mangyari, seryosong sabi ni Amy sa kanyang isip. Okay, kayong lahat, ano sa inyong palagay ang spirit zone, panimulang tanong ni Teacher Ethela sa mga estudyante. Ang kaisipan ng salamangkero, sagot ng isang estudyante. Tama, ito ang pinakadiwa ng kaisipan ng salamangkero. Ang unang pormasyon nito ay ang hugis bilog, dahil ito ang pinakamadaling pagtuunan ng pansin. Gayunpaman, sa aktwal na pagsasanay, may mga kaso kung saan ang hugis bilog ay hindi gaanong ginagamit. At ipapakita ko sa inyo ang isang halimbawa ng spirit zone, paliwanag ni Teacher Ethela sa mga estudyante. Nagulat si Shireenay dahil nakikita ng kanyang mga mata ang spirit zone ni Teacher Ethela. At batay sa kanyang nakikita, ang spirit zone ni Teacher Ethela ay may diameter na 10 metro. Ganito ang pangunahing anyo ng spirit zone, ang anyo ng isang bilog. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, sa aktwal na pagsasanay, ang hugis bilog ay hindi gaanong ginagamit. Para magpakita ng isang simpleng halimbawa, gagamit ako ng salamangka para puntiryahin ang target. Ang aking spirit zone ay may diameter na 10 metro. At ang target naman ay may layong 20 metro. At gagamit ako ng bowl ang apoy, isang uri ng salamangka ng apoy, paliwanag muli ni Teacher Ethela. Naisip naman ni Shireenay na sa wakas ay makakakita na siya ng isang taong gumagamit ng salamangka. Una, gumawa ako ng isang maliit na bowl ang apoy, at ngayon naman ay titingnan natin kung matatamaan ko ang target ng tama, sabi muli ni Teacher Ethela. Agad namang pinatama ni Teacher Ethela ang kanyang ginawang bowl ang apoy sa kanyang target. Ngunit ang bowl ang apoy ay biglang nawala, gaya nga ng inyong nakikita. Karamihan sa mga salamangka ay hindi maaaring lumabas sa spirit zone. At dahil dito, mapapanatili lamang ng salamangka ang kanyang anyo sa loob lamang ng spirit zone. Pero, kapag ang spirit zone ay ating pinalawak hanggang sa kinaroroonan ng target, maaari natin itong maabot at matamaan, pagpapaliwanag muli ni Teacher Ethela. Manghang-mangha naman ang mga estudyanteng nasa ika-7 klase sa ginawa ni Teacher Ethela. Hindi ko ito alam. Maaari palang baguhin ang anyo ng kaisipan, nasambit ni Shireenay sa kanyang isip, pero, may isang malaking problema sa pamamaraang ito, ang pagbabago ng hugis ng inyong spirit zone ay gumagamit ng napakaraming konsentrasyon, sa isang tunay na laban, kung saan ang mga segundo lamang ang maaaring gumawa ng pagkakaiba, ang patuloy na pagbabago ng hugis ng inyong spirit zone ay hindi epektibo. Kaya naman madalas nating gamitin ang spirit zone sa 4 na magkakaibang anyo. At naririto ang 4 na anyo ng spirit zone, ang unang anyo ay ang defense form. At ito ay isang hugis deltahedron, ito din ay pumipigil sa spirit zone mula sa pagkasira laban sa karamihan ng mga pagtatangka.
Sa pagdami ng paghaharap, ay sa pagdami din ng kakayahang dumipensa. Ang sunod naman ay ang attack form, ito naman ay hugis bituin. Nang dahil sa hugis nito, madali nating makukuha ang lokasyon ng ating target. Ito ay mas kumikinang kapag humaharap sa maraming kalaban ng sabay-sabay. Ang ikatlong anyo naman ay ang target form, ito ay may kalamangan sa isang malayuang labanan. Gayunpaman, hindi ito masyadong mahusay sa pagpuntirya ng mga mabibilis gumalaw na target. Ang pangunahing bagay na kailangan lamang alalahanin sa anyo na ito ay kung gaano mapapabilis ang pag-ikot ng cross na hugis, pagpapaliwanag ni Teacher Ethela. Nagagamit niya ang lahat ng pamamaraang iyon nang hindi man lamang kumukurap ang kanyang mga mata. Inaasahan ba niyang gagawin din natin ang lahat ng iyan, sabi ng estudyante na katabi ni Shirley. Sa ganoong paraan, maaaring magamit ang spirit zone na may diameter na 10 metro sa isang tunay na labanan, nasambit naman ni Shirley sa kanyang isip. Ang ikaapat at pinakahuling anyo naman ay ang Deviate form. Ito ay kasumpa-sumpa sa kahulugan na kahit ang mga mag-aaral sa ika-5 klase ay nahihirapan dun itong gamitin ng matagumpay. Ako ay magbibigay sa inyo ng isang halimbawa, paliwanag muli ni Teacher Ethela. Kapag matagumpay ba kaya nating nagawa ang lahat ng iyan, ay ibig sabihin ba noon ay tayo ay mapapalipat na sa mas mataas na klase, sabi naman ng isang babae. At patuloy pa din si Teacher Ethela sa paggamit ng kanyang spirit zone. Nagulat naman ang ibang mga estudyante sa kanilang mga nasasaksihan. At gayon din naman si Shirley, ang spirit zone ni Teacher Ethela ay humiwalay sa kanyang katawan. Hindi maintindihan ni Shirley ang mga nangyayari, ang spirit zone ay ang kaisipan ng salamangkero. Posible bang maihiwalay ang kaisipan sa katawan, at naiisip din niya kung ano daw ba kaya ang nasa loob ng spirit zone na humiwalay sa katawan ni Teacher Ethela. Ang Deviate form ay isa sa napakahirap gamitin, ito ay mahirap gamitin, hanggang sa punto na may mga salamangkero na nagpakadalubhasa na dito. Ang kabutihan ng Deviate form ay, dahil ang salamangkero ay wala sa gitna ng spirit zone. Walang anumang paghihigpit sa paggamit ng spirit zone. Maaring igalaw ang spirit zone patungo sa target. Ang saklaw ng aktibidad ay epektibong walang katapusan, sabi muli ni Teacher Ethela. Paano kaya nagagawa ng ating guro ang lahat na iyon na parang isang normal lamang na kagaya ng paghinga? Kapag gumagamit ako ng spirit zone, para akong mauubusan ng hininga, sabi ng isang babaeng estudyante. Sila ay nasa mas mataas na antas, sila ay sertipikadong salamangkero na nasa ika-6 na grado, sabi naman ng isa pang babae. Madidismaya kayong lahat kung hindi ninyo ito susubukan ngayon, tama ba ako? Tanong ni Teacher Ethela sa mga estudyante. At nagsigawan naman ang mga estudyante dahil sa tanong ng guro. Tayo ay magsisimula magpakita ng demonstrasyon, at ito ay si Amy Carmiz, panimula ni Teacher Ethela. Kahanga-hanga ka talaga, Amy. Ikaw ang nangunguna sa ating klase, sabi ng babae na may kulay tsokolate na buhok. Amy, ikaw ang unang magpapakita ng demonstrasyon, ang lahat ng lalaking estudyante ay siguradong hahanga sa iyo kapag ikaw ay nagpakita ng demonstrasyon. Sabi naman ng babae na may kulay kahel na buhok kay Amy. Sobrang nagulat naman si Amy sa kanyang mga narinig. Hindi ko gustong maging isang atraksyon ngayon, sabi ni Amy sa kanyang isip.